Kamusta po mga katambay? Kamusta po ang lahat? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito po, komentuhan po natin. Itong isang balita, pahayag ni Atty. Harry Roque na totoo po ito. Kay Kamanong po, parang ito pong balita na ito at komento ni pahayag ni Atty. Roque, totoo po ito na mas kailangan po ng Amerika ang China kaysa sa Pilipinas. Real talk po. Totoo po yan mga katambay. Yan po ang realidad ng mundo. Ito po, pakinggan po natin mga katambay at komentuhan po natin. Ang katotohanan talaga, umaasa lang tayo na makipaggera ang Amerika dahil sa atin. Pero napaka-importante ng bansang China sa Amerika, lalong-lalo na sa kanyang ekonomiya dahil siya ay pinakamalaking trading partner at pinakamalaking namumuhunan din sa Amerika. No? So sa tingin ko, gumisik na tayo sa katotohanan na gusto man natin makipaggera at dahil wala tayong kakayahan para makipaggera ay inaasahan natin ang ating mga Amerikanong mga big brothers ang siyang makipaggera para sa atin. Ang katunayan, ang realidad, hindi para gawin yon ng mga Amerikano. Lalong-lalo na talaga namang mas kailangan nila ang China kesa sa Pilipinas. Attorney, malinaw po yung sinabi ng veteranang senadora na sana raw ay hindi magkaroon ng tensyon at bilang Pilipino ay hindi po natin hangad ang digmaan. Ano pong masasabi mo doon, Attorney? Sana si Senator Villar ang Secretary of National Defense. Dahil yan naman ang... Nagbiro pa si attorney dahil ang pahayag din yata ng senadora na si Villar o yung si Nancy I think asawa ni mayamang bilyonaryo po yan, di ba? Yung si Villar, di ba? Senadora. Napakaraming pera po niya, mga katambay. Isa po yata sa pinakamayaman po mga bilyar sa Pilipinas, sa ating bansa, di ba, mga katambay? Ito po, tama po yun eh. Tama po lahat ng sinabi at sang-ayon po si Kamanong. Kung pag-aaralan po natin ang ekonomiya ng mundo, talagang number 1 po ang China. Halos buong mundo po, may negosyo po. Napakalaki po ng ekonomiya na tumatakbo po sa buong mundo na hindi po nawawala ang China o China, mga katabay. Ganon din po sa Pilipinas, di ba? Mismo mga negosyante natin at gobyerno nagsasabi po na talagang napakalaking porsyento po ang nagbibigay na ekonomiya sa ating bansa ay China. Totoo po yun. Marami po silang dinadalang produkto ng trade sa atin, di ba mga katambay? Pero tayo, konti pa lang ang dinadala natin trade sa Pilipinas, sa China. Limitado lang, pero sila halos produkto ng negosyo, produkto ng China sa ating bansa nakapalibot. Ganon din po sa Amerika, mga katambay. Ganon din po. Kaya yung sinasabi po ni Atty. Harry Roque, totoo po yun. Napakalaki po ng pakinabang na Amerika sa China kaysa sa Pilipinas. Kaya lang po, sa tingin ko lang po, komento ni Kamanong, may iba po kasing layunin ng Amerika. Kaya gusto rin po nilang girahin, udyukan ng Pilipinas na wag naman sana na magpaluko o magpaudyok ang Pangulo natin, ng ating bansa. Dito po sa layunin at gusto lang ng powerful na bansa katulad ng Amerika, wag naman sana na tayo sumang-ayon sa gusto nila. Dahil lang nakikita lang naman ni Kamanong diyan, katambay. Dahil nga nauungusan na, di ba? At powerful na, lalo sa kaperahan, sa ekonomiya ang China, di ba? Samantalang dumating at napakahabang panahon, di ba? Na ang Amerika ang number 1, di ba? Sa mahabang panahon. Pero ngayon, naungusan na po ng China ang Amerika. Di ba? Kahit ano pong pag-aaral natin, yung talagang hari na mahabang panahon na ikaw ay naghahari sa buong mundo, ngayon, na-under ka na ng isang Asian country katulad ng China. At ganun din po sa kaperahan, dahil mismo Amerika, napakarami nga utang. Lagi ko sinasabi, maraming utang ang Amerika sa China. At napakalaking bumubuhay din sa American negosyo, isa po ang China na napakalaking nagbibigay na ekonomiya sa Amerika, mga katambay. Kaya nga sinasabi ni Kamanong, isa lang ang nakikita ni Kamanong diyan. Kaya nagkakaroon ng tensyon na talagang gustong girahin
Ginagamit lang ang mga Asian country katulad ng Taiwan, ginagamit din ng Amerika, pero matalino ang bansa, ang Pangulo ng Taiwan, hindi rin nagpapaudyok sa Amerika na parang kayang-kaya rin nilang girahin. Mas maraming gamit ang Taiwan kaysa sa atin. Sila'y kumpleto. Kahit sila'y maliit na bansa na mas malaki tayo, pero nasuplayan at nakabili po sila ng sandamukal na pandigma. Pero hindi ginagawa ng Taiwan na makipaggiyera sa China. Dahil alam ng Taiwan na wala silang panalo sa giyera. Dahil yung bansa nila ay maliit, tapos maunlad na ngayon, idadalin mo ulit sa kahirapan. Matalino ang presidente ng Taiwan. Sana ganun din katalino ang ating presidente na huwag tayong magpagamit sa sa western katulad ng Amerika dahil nakikita nga ni Kamanong yung agenda po na nakikita ni Kamanong sa Amerika para bumalik po sa kanila na wag naman sana na bumalik ang power sa kanila na maging number one sila sa buong mundo. Di po ba? Yun lang po yung nakikita kong logic di ba? Dahil ngayon, naungusan na po ng China ang Amerika sa ekonomiya, sa pera, di ba? Kung gegirahin mo yung pinaka na ngayon naungusan ka, babalik ulit sa iyo ang kapangyarihan ng buong mundo. Ikaw na naman ang titingalain na maging number one dahil tinalo mo, pinabagsak mo, naghirap ang China. Kasi pagka gera, kahirapan po yan Pagka alam naman natin na hindi kayang talunin ng China lalo sa sandatahan dahil napaka-expert na po ng Amerika pagdating sa digmaan at sa kagamitan. Kaya malakas ang loob ng Amerika na girahin. Pero ang China, matalino po ang China. Matalino po. Hindi po yan magsisimula ng gera ang China. Kasi wala po rin sa history ng China na sila po yung nagsisimula ng gera. Saka, business-minded po ang China. Di ba? Alam natin yun mga katambay. Napakahusay. Kaya hindi rin ilalagay ng China ang kanilang bansa sa kahirapan at sa digmaan. Masasayang lahat ng kanilang pinaghirapan, yung kanilang napakatagal na panahon, century, bago nila naibangon at naitaas ang antas ng kanilang ang ekonomiya na naging number one ngayon. Tapos sa isang iglap lang, papagyera ka sa Amerika na magagamit ang Pilipinas na wag naman sana. Di po ba mga katambay? Yun lang nakikita ni Kamanong na logic diyan. Gerahin mo ngayon yung kalaban mo na dati ikaw number one, sila ngayon ang nangunguna. Lalo sa kaperahan na may utang ka pa, baong ka pa rin sa utang, ang Amerika sa China. Kung gegirahin yan, number one ka na, wala ka pang utang, hawak mo pa sa ilong ang China dahil ikaw nanalo. Di ba? Ganun po yun Kaya sa tingin ni Kamanong, hindi rin maipagyera ang China. Makikipagyera lang yan pagka ikaw nag-umpisa sa nakikita ni Kamanong. Kaya sana maging matalino ang ating presidente na wag tayong mag-umpisa ng putok para sa China. Di ba? Kawawa tayo. Pero ang China, hindi magpapaputok yan. Ang kaya lang gawin sa atin yan, tubig sa nakikita ni Kamanong. Itama nyo si Kamanong. Kawawa po ang China dahil sa sobra-sobra nilang kayamanan ngayon. Ipamimigay lang nila sa US yun. Mawawala lahat yun. At pati utang ng US, sinasabi ko quits. Sila pa may utang pagka sila tinalo sa giyera ng Amerika. Di po ba? Ganyan lang po yan Patalinuhan lang po yan. Patalinuhan. Kaya kailangan ng presidente matalino. Mahusay mag-isip. Di ba? Yung hindi yung binobola ka lang nung sinasabi mong kaibigan mo pero yung pangsariling interest lang naman niya ang pakay niya sa'yo para ikaw bulahin, di ba? Pero yung pakinabang, nasa kanya yung pinakamalaki, di ba? Pero yung damage, sa'yo naman yung pinakamalaking damage, di ba? Yung sinasabi mo, nasa likod mo, protektado ka. Yung nasa likod mo, ang tataga sa'yo at sasaksak sa'yo na patalikod para ikaw ibaon sa hukay, di ba? Mga tambay, ganyan lang po yan Kaya sang-ayon po si Kamanong dito sa komento o pahayag ni Atty. Roque. Sana po ang presidente natin maging matalino ang bawat desisyon niya o hakbang dito sa usapin ng South China Sea o West Philippine Sea, mga tambay. Puro pag-uusap lang po. Wala tayong kaaway na bansa. Lahat po makukuha natin sa pag-uusap, di ba? Sa mabuting paipag-usap, hindi sa giyera. Ayaw na ayaw ni Kamanong ng giyera. Dahil nakikita na natin ang kahirapan ng giyera, tagutom,
kamatayan, walang idudulot na maganda sa bansa yan. Muli po, si Katambay Manong po, nag-iiwan po. Ingat-ingat po at salamat po sa naagusto ng ating maliit na channel. Ang Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong, siyempre sa YouTube at TikTok. Paalam po at siyempre tiis-tiis lang po. Makakagkakaroon pa po tayo ng pag-asa. Tiis-tiis lang at leader na makabayan sa ating bansa. Paalam. Bye-bye.